Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman!
catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat. Kabangsamoro, mapita sa kanulangon sa mga pakatanog o mga pagalitan sa Maguindanao. Welcome po sa inyong paboritong programa. Every Saturday, ang inyong pong Saturday Bisyo, ang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Live na live po kami ngayong unang araw ng Agosto, August 1, 2026, para sa isang buong oras na makabuluhang talakayan. Assalamualaikum, ako yung kanyang Bangsamoro, Jeff Mendez, at your service. Magandang umaga, isa na namang napapanahong diskusyon ng ating pag-uusapan ngayong araw. At syempre, assalamualaikum, ito si MJ Alferez at your service. Bago po ang ating mga talakayan, MJ, may shout out natin yung mga listeners natin agad, no? Dahil marami na sila at naghihintay. Kanina pa naghihintay, nauna pa sa atin nag-log in, ha? Good morning sa mga listeners and viewers natin sa FB Live ng DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga AM radio dial, sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. Magandang morning po sa inyong lahat. At magandang umaga din sa ating mga viewers sa Facebook pages ng MSSD at sa mga provincial branches nito. At syempre sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At may mga nanonood na rin sa atin sa ating bagong partner, ang ating TV, ang PTV Davao, PTV Zamboanga Sibugay, PTV Cotabato, PTV Tawi-Tawi at PTV Pagadian. At naririnig na rin tayo sa Radyo Pilipinas, no? So, saang dako man ang mundo? Wala na kayong kawala. Ito na po talaga, this is the place to be. Wow. Kada Sabado, this is the place to be, ha? Kailangan po magsama-sama tayo para naman updated tayo palagi sa mga kaganapan sa MSSD. And of course, syempre, hindi kompleto yung ating Bangsamoro Muna every Saturday kung walang Sabado Panalo. Yes. So, ready na po kayo, maghanda na po para manalo ng 300 peso worth of GCash para sagutin lamang po yung mga questions natin for the day. No? Dalawang questions po ngayong araw. Huwag kalimutan ang ating mechanics, i-like at i-follow ang official Facebook page ng MSSD at i-share ang live episode na ito sa inyong personal Facebook pages. Huwag niyo pong kalimutan yung step na yon. I-share po ninyo ang episode na ito dyan sa wall ninyo, sa Facebook wall ninyo, sa profile ninyo, at sa mga groups, no, kung saan po kayo na belong, kung saan po kayo affiliated ng mga groups, FB groups, i-share nyo na po itong episode na ito para po magkaroon ka ng share badge at magkaroon ng chance to win 300 peso worth of GCash
Ako, ang hirap ng buhay ngayon. Malaking bagay na yung 300 peso, ha? Gusto ko nga mag-join eh. Oo. Pero bawal sumali ang mga Yes. taga-MSSD. Yes. Regardless of your employment status. Correct. Kahit ikaw Oo. ay contractual, job order employee, bawal po kayong sumali. Ibigay nyo na lang po ang chance na yan sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak, i-coach nyo na lang po sila. Oo, kasi sa ganung paraan na share din natin ang mga impormasyon. Oo. Open na yung hotline natin, ha. Ang hotline number natin 0962-230-9967. Yan po ang inyong ite-text kung meron kayong questions, suggestions, comments, or may mga inquiries kayo na gusto pong i-clarify sa MSSD. Diyan po kayo mag-text. Huwag po kayong tumawag. Text lang po, ha. 0962-230-9967. At syempre, naging posible ang ating Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing minister, Attorney Raisa Chejuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Party. Good morning kay Minister Raisa, Yes, nagmumonitor sa oo, atin oo. and sa ating mga Sana, boss din oo. sa Sana MSSD. nasa magandang kalagayan kayo. At syempre, nandyan din ang ating masipag na Director General Mo Estrella. Hello, Sir Mo. Assalamualaikum, Sir Dij. Sabi niya, let's go, Miss Mitch and Tommy Tom. Yun, Sir DG. Yan. Oh, si Sir DG, lalo pang kinabahan ang ating mga guests dahil sa kanya. Lalong kinabahan si Tommy, Sir Dij. Hindi nila alam kung words of encouragement ba ito o ano. At syempre ang ating Suki Arbaini, thank you for watching. Hello, Ma'am Arbaini. Good morning sa iyo. Alright, ano pag-uusapan natin today? Ang pag-uusapan natin always ay napapanahon dahil nung July 30, no, nung Thursday, ay World Trafficking Day. World Day Against Trafficking in Persons. Ang pinag-uusapan natin, trafficking in persons, ha? Hindi yung traffic sa kalsada. This is trafficking in person. Traffic din nga kanina. Ngayon siguro. Hanggang Traffic. ngayon, oo. Ayan. Yung ating obserbasyon ngayon ay World Day Against Trafficking in Persons. This is observed every July 30, 2026. No? Ito ay highlight nito yung trafficking in persons. At syempre, pag-uusapan natin yan sa ating mga eksperto ng MSSD sa usaping trafficking in persons. Ayan. And para po tulungan tayo at magabayan sa usapin na ito, meron tayong dalawang guests. Oo. Ang Magagaling program- sa usaping ito. Yes, ang topic natin ngayon ay Bantay Bangsamoro, pagprotekta sa pamayanang Bangsamoro laban sa trafficking in persons. Yun, Bantay Ayan. Bangsamoro. Pagprotekta sa pamayanang Bangsamoro laban sa trafficking in persons, and to help us discuss this topic, na andyan po ang Regional Focal Person Recovery and Reintegration Program for Trafficking in Persons, focal person, regional focal person. Si Ma'am John Michelle Agata, RSW. Ayan. And kakasama rin po niya si Sir Muslimin Aman. Siya po yung Project Development Officer ng Recovery and Reintegration Program for Trafficking in Persons. Dito pa rin po sa Ministry of Social Services and Development. Good morning po sa inyong pong dalawa, Ma'am Jan and Sir Mus, and bati po muna kayo sa ating mga audience at sa mga fans ninyo, lalong-lalo na po kay Sir Mo, kay Sir DG. Pampawalan ng kaba. Oo. Go! Sige. Sige po, no? Isang maaliwalas na umaga po sa ating lahat, especially po una-una po sa kay Ma'am Jeff na napakaganda, tsaka kay Sir Jeff na napakagwapo. No, and magandang umaga din po sa ating mga suking taga-subaybay, sa ating mga viewers, listeners, at i-shout out na rin po namin si Sir Dij. Thank you po sa support ngayong umaga. And sige, Toms. Po, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, and good morning po Sir Jeff and Ma'am MJ Alvarez po, and also po sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa ating lahat, and also Sir DJ, good morning po. Ayan na. Natawa si Sir DJ, si Sir Mo. Okay, sige. Alright. Simulan Sige. natin with the definition. Kasi katulad yung sinabi ko kanina, pag usaping traffic, ang pinag-uusapan, ang laging nalalagay sa isip, sa kalsada. Pero ano po ba ito, ibig sabihin kapag ang pinag-uusapan natin ay trafficking in persons? Yes. So, ang trafficking in person po, most of the time, parang na-interchange po siya sa kapag trafficking in person ay kidnapping yan siya. Pero hindi po ganun kalimitado ang definasyon po ng trafficking in person. So, in layman's term po, ang trafficking in person ay pang-aalipin or
bintahan po ng mga tao. Ginagawa po yung mga tao bilang kalakal or produkto in exchange of profit, money, or any sexual or labor advances. Yun po yung trafficking in person. Yun. How is it different from abduction, kidnapping? Ano po ang difference niyan? Yes. So, ang trafficking in person po, pwede po niyang maging elemento, maging akto, yung kidnapping, yung pamimilit, no? Means. Pero hindi po lahat ng kidnapping or kidnap for ransom ay pwede po nating maturing na trafficking in person. Kasi meron pong tatlong elemento ang trafficking. Akto, paano ginawa, nire-recruit ba siya, inabduct ba siya, means, pamimilit, no? Use of power, pinilit siya. And ang end goal po noon ay exploitation. Ano po yung layunin? Bakit kin-traffic ang isang tao? So yun po yung tinatingnan po natin. Yun ang difference Yes. doon sa objective nung ginawa. Minsan nako-confuse din sila sa illegal recruitment. Correct. Oo. So ano ba yung illegal recruitment sa trafficking in person? Same din po no sa kidnapping, Ma'am Jeff. Pwede rin po siyang maging elemento nung trafficking in person. Ang illegal recruitment. Ang illegal recruitment. Pero ang same din po, ang illegal recruitment po ay pwede pong hindi mag-lead sa trafficking in person. For instance po, may mga nakikita po tayo mga job offers sa Facebook, magaganda, 70,000, fly now, pay later. So illegal recruitment po yun siya kasi hindi po sila possible kapag may job offers na ganun, hindi po sila dumaan sa tamang proseso sa legit recruitment agency. So kung meron pong kababayan natin may nag-chat and then pinapabayad po sila ng recruiter ng placement fee, after that, umalis or hindi na po nagparamdam si recruiter, pwede po siya maturing na illegal recruitment lang. Pero hindi siya trafficking in Yes. person. Kasi walang means, no? Hindi binyahe, hindi kinuha yung Yes. yung victim, hindi dinala sa isang lugar. Ayun. At hindi yung purpose. Yung purpose. Hindi na establish yung purpose. Oo. Na binenta ba siya or ginawa ba siyang prostitute? Yan po yung mga tandaan natin. So sa pagre-report, yun po ang kung abduction kinuha lang pero hindi pa naman natin alam kung bakit kinuha. Abduction 'yun. Pero pag na-establish na yung purpose, na-establish na rin yung means na paano siya kinuha, pero saan ba siya kinuha at ang purpose ay ginawa siyang katulong doon sa ibang lugar na hindi naman sinasahuran. Yan ay trafficking in person. In-exploit, inabuso. In-exploit, inabuso. Okay. Yan. Pero maraming uri ng trafficking in persons. Minsan kasi nako-confuse na tayo, ano ba to? No? So, baka pwede natin isa-isahin, Ma'am Michelle, kung ano ang mga uri ng trafficking in person. Ang pinakamaraming kaso po, especially dito sa BARM, ay yung labor trafficking. O yung mga kabataang menor de edad. Ibig sabihin po, kapag child po kasi ang definition niya, kapag labor trafficking or under RA 11862 ay ang child ay below 24 years old. Ibig sabihin, Iba din pala Iba ang siya. definition. Ibang definition. Oo. So, kapag ang tao ay below 24 years old at yung pinagtrabaho at dinala sa ibang lugar at minsan pa nga pinagtatrabaho tapos may promise na sahod ito pero hindi naman nabibigay talaga yung tamang sahod na ipinangako. Trafficking in person. Ngayon, ang tanong po dyan, ma'am, paano naman kung may consent ang parents? Ang parents pa mismo ang nagpatrabaho dun sa kanilang mga anak. Nangyayari po yan sa mga liblib na lugar sa Bangsamoro region. Pinapag-abroad yung 16 years old, 17 years old para umahon sila sa kahirapan. At yung parents mismo ang nakikipag-ugnayan sa mga recruiter. Hindi naman illegal yung recruiter kasi meron naman talaga silang lisensya. Pero binabago yung edad. Binibigyan ng bagong identity. Binibigyan ng bagong identity, binibigyan ng bagong passport na hindi sa kanila yung pangalan para lang magtugma yung edad na magkapagtrabaho sila sa ibang lugar. So ano po ang komento nyo sa mga ganyang klaseng activity? Kapag gano'n ang kaso, Sir Jeff, no, yung parents mismo yung nag-aalok sa kanilang anak, parang maturing na rin po natin yun, na sila mismo yung nagbebenta sa kanilang mga anak. Kasi kung titingnan, mga menor de edad pa po sila sa batas po ng RA 11862. And dapat, maging aware po yung parents na dapat hindi po pinapatrabaho ang anak. Dapat pinapaaral po muna sila before po sila makapagtrabaho, especially kapag sa abroad po mismo. Mananagot ang parents kapag may nagreklamo? Halimbawa, nireklamo at trafficking in person yung naging kaso.
pati yung parents madadamay dun sa kaso? Yes po, Sir Jeff. Kapag minor de edad po, yung biktima, ang kaso po ay qualified trafficking. Kung sino man po siya, yung parents po ba, yung perpetrator, yung recruiter. Qualified trafficking means lifetime imprisonment and 2 million to 5 million po na danyos or penalty. Yun po yung kaso nun. And next question, sino po ba ang pwede magreklamo dyan? Is it a crime against person? Pwede bang lahat, police, magreklamo? Pwede ba magsampa ng kaso ang police o yung kapitbahay ninyo? Kasi ang problema niyan, kung walang magrereklamo tapos madidismiss lang yung kaso. Is it a public crime? Oo. Yes po. Ang trafficking in person ay isa pong public crime. So, ibig sabihin, kung sino po yung may knowledge or personal knowledge doon sa kasong yon, may nabiktima na, alimbawa, na traffic, pwede po sila magreklamo. No? So, kahit di po siya kamag-anak, kahit kapitbahay lang po siya na concerned po doon mismo sa bata, or kung sino pong nakakakita, pwede po silang magreklamo. Kasi sasabihin ng mga authority, wala namang complainant eh. Pero in this particular instance, pwedeng may magsumbong lang, pero pwedeng i-forward kahit ng social worker yung kaso, or kahit ng police, no, yung Women and Children Protection Desk na police siya ay pwedeng magkaso. So wala pong problema, ang importante lang po ma-establish yung krimen. At pwede na pong mag-push yan kahit kayo ay informant lang. Sa mga nakikinig ngayon, pag may nakita po kayong ganong klaseng activity sa kapitbahay ninyo, you can tell the police officers na malapit sa inyo, no, mga kapitbahay din yun na merong access sa mga government agencies, pwede kayong magsumbong and pwede na po sila ang mag-forward, no, move forward at mag-file ng mga kaso against these people. Interconnected ang mga uri ng mga trafficking in persons. Kasi kanina binanggit ni Ma'am Michelle na labor trafficking ang tawag doon. Pero usually din itong mga labor trafficked ay nagiging sex traffic. Yes. Tama ba? Pwede pong dumoble yung tawag po natin, ma-revictimize po sila. No? Na-traffic sila, binenta sila sa iba't ibang amo. Pagdating doon, ni-rape ng amo, binenta na Yun. naman. So multiple po yung challenges or difficulties na na-face po nila as traffic persons. So sex traffic naman yon. Sex trafficking naman yon. Yun ang mahirap kapag nagsumbong. Tapos yung parents mismo yung nagpaalis sa anak, no? Pagdating doon sa pinagtrabahoan ni rape, nako, patong-patong yung kaso nung ano. Meron pa ba ngayong yung mga Pilipina tapos nag-aasawa sa ibang bansa, yung mga noon kasi may mga yung mail order bride, may mga ganun kasi dati. Pero I'm not sure ngayon kung nandyan pa ba. Parang dinidisit yung mga babae, oo, naasawahin sila pero hindi pala. Correct. Parang ganun. Gawing sex slave, whatever. Anong tawag doon? Yun po yung tawag po. Tama po kayo, Ma'am Jev, no? Mail order bride or spouse po yung tawag po doon. Pwede po kasi siya babae, pwede po Lalaki. biktima yung mismong lalaki. At sa kasamaang palad nang nangyayari pa rin po ito sa Pilipinas. No? Yung aware po mismo minsan yung Pilipina na ito yung gagawin pero nag-agree po sila doon sa kontrata para lang po Para makalabas. Yun po kasi yung mas madaling paraan para makalabas po sila. At hindi na po sila kailangan maghanap ng recruitment agency at magbayad po ng malaking placement fee. So, nangyayari pa rin po yan siya, ma'am. Kasi parang sinasabi nila organized crime doon. Meron talagang organized crime dyan eh. Pero ngayon, mas nauuso talaga ang online. Yes. Ang dami-dami na ngayon, may bago, di ba, sa Cagayan de Oro. Tama ba, Ma'am Mitch? Yung meron tayong bago na parang online sex trafficking. Please expound daw ito, Ma'am Michelle. Yung online, OSAIC po yung tawag po nito. Ito po yung bagong or naging trend ng trafficking in person. Started noong 2022. Hanggang ngayon po, dumarami yung kaso ng OSAIC. Online sexual exploitation of children, especially kasi mga kabataang babae at lalaki po yung nabibiktima po dito. So, ang nangyayari po, kadalasan, parents din po yung sangkot. Kasi halimbawa, may nagchat-chat ng mga foreigner at sinasabi, kinakaibigan mismo yung bata, yung parents. Maya-maya magpapasend ng selfie hanggang sa magpapasend ng nude photo, katumbas po ng pera. So, ang iba, sinasabi ng parents, hindi naman din na touch or hindi naman ginagalaw yung anak ko, andito naman din ang anak ko. Tapos in exchange of money, nabibigyan naman din po kami. So, yun po yung mali sigurong pananaw ng mga parents na
hindi po nila naiisip yung mental health ng mga bata. Naisipin ng mga bata, ay okay pala itong gawin, nakakapera pala dito. Pero again, another kaso po siya under 11930 and under Anti-Trafficking in Person Act din po na kaso, yung online sexual abuse and exploitation. May tanong dito, Ma'am Mitch, medyo parang madaming debate over this. Maraming mga group na humihingi sa daan, no? Oo. Ako talaga ay nagbibigay sa kanila kasi maawa ka eh. At karaniwan, parang organized din sila. Oo, Parang pero meron silang grupo. Oo, yun yung tanong ko. Kasi sabay-sabay din naman silang dumadating, sabay-sabay din naman silang umaalis. Yan po ba ay, ano pa tawag natin dyan? At maitutuloy ba natin yan as trafficking in person? Halimbawa, kung sila po ay galing sa Basilan at dinala sila sa Cotabato City para mamalimos at inorganize ng isang individual. Marami pong kaso, Sir Jeff, no, na nalaman po natin, pan-rescue operation po ng ating mga kababayang mga IPs or mga badyaw, na meron po talaga silang tinatawag na boss. No? So, ibig sabihin, organized po siya. Pwede po siyang ma-fall sa syndicated mendicancy or organisadong paglipo ng mga tao para mamalimos. Yung iba pa nga po ay pinipili talaga nila yung mga kabataan, kababaihan at person with disability kasi sabi nila, mas marami dito magbibigay. Kasi maawa, maawa. ganyan. Oo. Pero alam ninyo, may role kasi tayo eh. Bilang ordinaryong mamamayan, may role tayo eh. Dahil alam niyo po ba, wala po namang namamalimos dyan sa kalsada at walang ma-exploit kung hindi naman po kayo nagbibigay. Mawawala sila dyan sa kalsada kung hindi kayo magbibigay ng limos. Naawa lang kasi talaga tayo because likas sa mga Pinoy na naawa. Pero sana isipin natin na we are not helping. Tinutulungan natin yung mga nag-organize ng mga krimen na yan. Pero dito, ang sinabi kasi dito, syndicated mendicancy, ibig sabihin organized itong mga to. Pero how will you know na organized ang mga ito? Kasi baka meron din naman talagang kaawa-awa, Jeff. Pero you will not know. And ang pinaka safe na gawin ay wag silang bigyan at i-refer sila sa MSSD para matulungan sila. Meron naman talagang ahensya ng gobyerno para tulungan itong mga kapuspalad na talagang kailangan ng tulong. Hindi natin kailangan magbigay ng limos kasi matututo sila at maiisip nila na meron palang pera sa kalsada. No? Pero may Merong batas ba? May batas ba dyan, Ma'am Michelle? May batas po, ma'am, yung anti-mendicancy law. At in fact po sa ibang LGU, meron po silang local ordinances na kung ikaw po ay magbibigay ng pera doon, ikaw po ay mapipinahan or ikaw pa mismo May penalty. mabayad sa government. So yun po siguro ang magandang palakasin no, yung local ordinances kasi yun po yung may ngipin about po dito sa mendicancy na ito. Kasi dito sa Cotabato City, ang daming mga batang nakikita magdala ng mga kangkong, mga kung ano-ano, ibenta sa iyo. Syempre, maawa ka. Hindi naman palilimos yun dahil nagbebenta sila. Pero ang dami nila. Ang point is, mga bata sila eh. They're not supposed to be on the streets, no, para magbenta. Ang marami na tayong batas tungkol dyan, pero hindi lang na-implement. Actually, ang mananagot dapat yan ang mga parents eh. 'Di ba? Pag sa ibang mga lugar, pag may mga batang ganyan sa lansangan, kinukuha yan. Tapos pinapaklaim dun sa mga parents, and then yung parents kapag second or third offense, kukunin ng social welfare office ang anak na yun, ipapaampon kasi hindi nyo inaalagaan ng mabuti. Mapupunta sa social services. Yan, pero sa Pilipinas walang ganyan. Hindi na-implement. Although may batas naman sana tayo Ganun para ba dyan. sa atin? Walang ganun. Yeah, actually po, under po siya, hindi lang po siya trafficking, kundi under din po siya sa child labor law or under siya sa 7610 na batas. So, tama po si Sir Jeff, no, parents po talaga yan ang magkakasuhan kasi napapabayaan po nila yung responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Sila pa mismo minsan nagdadala. Kahit na, halimbawa, galing sila ng Awang, no, ng Maguindanao del Norte at dinadala nila yung anak nila sa Cotabato City. O dyan ka muna, magbenta ka muna dyan. That's bawal, no? Para sa mga parents, pag minor po yan, bawal po talaga yung ginagawa ninyo. Huwag po ninyong gawin yan dahil pa ba'y nagsumbong, naku, mananagot po kayo sa batas. Meron ka na bang bagong iPhone? Bakit? Baka naman, gusto mo ibenta ang kidney mo. Anong tawag doon? Yun. Pag nagbebenta ng mga organs, considered po ba yan as trafficking in person? Oh, pero nag-yes naman ako. Gusto ko din ibenta ang aking organ. Paano yun? Ako ayoko Hindi ba? Kung ganyan ba? Na,
Pumayag halimbawa, naman. may consent naman. Oo. Na, sige, dalhin niyo ako doon sa para kunin, operahan ako, tanggalin yung aking Kidney. O, kapalit nung pambili ko ng iPhone. Yan po ay makonsidered as organ trafficking So po. kahit nag-yes ako, Yes, kasi po, marami po kasing proseso yung pagdodonate ng organ, no? So, dapat, unang-una yung kamag-anak mo siya at ma-establish po yung reason bakit ka magdodonate. Kasi maraming pong pagkakataon na hindi mo siya kamag-anak, tapos nag-donate ka, tapos hindi pala alam ng government na may babayaran or nagbabayaran na po pala kayo. So, yun po yung iniiwasan po natin na ma-fall po sa organ trafficking. Tsaka, malaking negosyo po kayo sa itong organ trafficking. So ito din po yung binabantayan sa buong mundo ng ating mga law enforcement agency. Kasi meron po tayong tinatawag na red market. So lahat ng na-imagine nyo po na pwedeng ibenta, hindi lang po kidney, mata, even po yung katawan ng patay na tao ay binebenta rin po Correct. doon. Kasi hindi na yung donation. Kaya tinatawag na organ donor kasi wala naman dapat yan kapalit. Donation yan eh. Kung ano na yan, kung organ na may kapalit yan at binigay mo yung organ mo, seller na yan. Organ selling na yan, hindi na yan donation. paano naman ang pag-adapt, Ma'am Michelle, kung gusto kong magkaroon ng anak na babae, ayan, yung kaibigan ko, manganganak siya at hindi niya kayang alagaan o buhay yung kanyang anak at gusto niyang, ikaw na lang kasi kaibigan naman tayo. Pwede ba yun na automatic pag anak niya ay anak ko na to? Kunin mo na, dadalhin mo na. Dadalhin ko na, ilalagay ko sa birth certificate ay anak ko ito. Pwede ba yun? So hindi po yan po pwede, Ma'am Jeff. Pwede po ikaso dyan ay illegal adoption. Or halimbawa may kaso din po na pinapalabas po nila na yung bata ay nakita lang or founding lang. No? Or wala ng parents at in-change nila yung mga birth certificate para ma-adopt nung gustong magkaanak. So, bawal din po yan at pwede po siya ma-fall sa trafficking in person. And I would like also to share, ma'am, bago lang po, parang 2 months ago, may nakita po kami na Facebook post dito po, sa isang group sa Cotabato City. Cotabato? Post po doon, hello, baka may mag-ampun ng bata. Uy, Parang naglako na. in-advertise. In-advertise. So, nakakalungkot. Dito po talaga sa Cotabato City. So, pan-checking po, anonymous po siya. At doon po siya sa group ng parang buy and sell dito sa Cotabato City. No? So, parang yun yung means ngayon, pagbebenta ng bata through online. So, pwede rin po siya ma-fall sa illegal adoption or child laundering kasi nga, doon ang means nyo sa social media at hindi po siya dumaan sa tamang proseso. So again kasi baka naman ignorante lang sa batas. No? Hindi alam yung batas at talagang desperate lang no na hindi ko kayang alagaan ng anak ko at gusto kong may mag-alaga sa kanya. Pero bawal po yun. Sabihin natin sa mga tao ngayon na bawal po kayong mag-post sa Facebook na magpapa-adapt kayo ng mga anak ninyo. Hindi po yan pinapayagan ng batas. Ano po ang tamang proseso, ma'am? Para lang po alam nila. Kapag ka po, ako ayoko, I do not have the capacity na alagaan, palakihin yung anak ko because I am so broke and hindi ko pa hinahanap ko pa ang buhay ko. Gusto ko magkaroon ng mayroong magkaroon ng adopted parents yung anak ko. Paano po ang gagawin nila? Yes po. So kung may ganun, sir, no, based sa assessment of parents, hindi na talaga kayang palakihin or sustentuhan yung kanyang anak, i-surrender nyo na lang po sa mga social workers o sa ating municipal social welfare officer or sa MSSD po para po makuha po namin at malagay po namin sa temporary shelter. At if ever, mahanapan po ng foster parents at matulungan din po, no, if ever. Kasi medyo mahirap pa na usapin dito sa atin yung adoption. Oo. So for now, mga foster parents po muna at sila po yung mag-aalaga ng mga Correct. anak. Importante po ito Huwag niyo pong iwan yung mga anak niyo sa basurahan pagkapanganak. Mas masaklap po 'yun. Pwede pong mapahamak yung anak ninyo. There is no shame in admitting that you cannot, no? You cannot raise your child. Hindi po nakakahiya yan. Mas nakakahiya pag iniwan ninyo at mamatay yung anak ninyo dahil sa kagagawan ninyo. Nakakahiya din na ibenta ninyo yung anak ninyo online. Huwag po ninyong gawin yan. Hindi po nakakahiya na lumapit sa mga social workers, lumapit sa MSSD, lumapit sa pulisya, at i-turn over po ninyo yung anak niyo. Sabihin niyo lang po na hindi ko po talaga kaya ito buhayin.
pwede po bang itong i-subject ko na lang for adoption or for foster parenting? Pwede po ninyong gawin yan. Ma'am Michelle, paano yung mga batang nare-recruit ng mga armed group? Trafficking din ba yun? Kapag may recruitment, Ma'am Jev, no, isa rin po siya sa akto ng trafficking. Especially yung mga kabataan na nire-recruit doon sa mga kampo. Pwedeng kampo ba yan na government or doon sa other side, no? So, pwede po siya ma-fall sa trafficking in person, especially kapag yung mga kabataan ginagamit as mga weapon or sila mismo yung nagdadala ng baril at nakipagbakbakan kung sino po yung na-assign sa kanila. Or even yung paggawa sa mga bata as mga laborers or tagbantay ng checkpoints. Bawal din po yun. So, Usually, ang ginagawa nila dyan, yung parang, mga liaison nila ba? Yes. Ano? Yun ang ginagawa nila. Alright. 8:36 in the morning, Bangsamoro. Siyempre, merong question, pero mamaya sasagutin na lang ito nila, ma'am. From Rex Espirito, sabi niya, ano po ba ang safeguards ng BARM? May mga programa po ba ang BARM para po labanan itong mga illegal na activities na ito? No? Lalo na ngayong malapit na daw yung election, baka magamit daw yung ganitong klase mga schemes, no? Para po naman pondohan yung mga iba't ibang pangangailangan sa halalan. Hi Sir Rex. Si Hello, Sir Sir Rex Rex. Espirito ay from Manila Standard. Yeah. Hello po, Thank you Sir so Rex. much Thank for you. tuning in, Sir Rex. Alright, when we come back, alamin din natin yung kabuang itsura ng trafficking in person sa Bangsamoro region, yung mga reported cases ng trafficking in person dito po sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. But before we pause for a break, Sabado Panalo muna tayo, MJ. Oo. Sabado Panalo! Ayan. Sabado Panalo! Ang unang tanong natin for today, ayan, nandiyan na ba kayo? Again share badge ang kailangan natin at pabilisan ng sagot. Unang tanong, ano ang tawag sa krimen kung saan ang isang tao ay tinatrato na parang produkto o kalakal, nire-recruit, nililipat o ipinapasa sa iba upang pagsamantalahan o pagkakitaan? Ayan. Yan po yung topic natin. Full ang gusto full natin. dapat, hindi po dapat acronym. Kailangan buong spell it out. Spell it out. Spell out. Ano po yung tawag sa krimen kung saan yung isang tao ay tinatrato na parang produkto o kalakal. Nire-recruit, nililipat, ipinapasa sa iba upang pagsamantalahan o pagkakitaan. Yan po ang question natin for number 1, Sabado Panalo natin. So, sagutin niyo po yan and we will pause for a break. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. MSSD BARM at your service. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha. I-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha. I-check Nagbabalik ko lang. po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. And of course, mamaya dakuan natin ulit, samahan natin ulit yung ating mga bisita. But for now, mag-update po muna tayo. MSSD Updates. Bantay Ruta Orientation, dinaluhan ng 85 tricycle drivers. May detalye para sa report na yan, si Joanne Magbanwa. Joanne, go ahead. MSSD on the go.
sa bawat biyahe may pagkakataong makapagligtas ng buhay. Ngunit paano kung ang isang simpleng pasahero ay isa na palang biktima ng trafficking? Ito ang mahalagang papel na nais gampanan ng 85 tricycle drivers na nagtipon ngayong July 30, 2026 sa Cotabato City. Dinaluhan nila ang orientation sa illegal recruitment at trafficking in persons. Bahagi ito ng kauna-unahang paglunsad ng MSSD sa pamamagitan ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons ng Barangay and Transport Networks Against Recruitment and Trafficking Activities o Bantay Ruta. Tinalakay sa orientation ang mga palatandaan ng trafficking in persons, illegal recruitment at ang tamang pagproseso ng pagre-report ng mga pinaghihinalaang kaso. Dapat po ang community pati law enforcement magtulungan po laban sa trafficking in person. Kailangan po namin ng inyong kooperasyon ng community para po malabanan natin ang trafficking in person. Ibinahagi naman ng Pangulo ng Drivers Association ang kanilang natutunan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ngayon andito kami sa orientation or seminar sa lahat ng mga driver na sana po itong seminar natin ay sana meron tayong natutunan. Dito po tayo, iwasan natin po na magbabastos sa pasero. So yun po, sana inihingi ko sa lahat ng mga driver, sana po masumunod tayo sa mga patakaran na yun. At kami po ay nagpapasalamat sa opisina ng OCWDO at saka MASD. Matapos ang orientation, tumanggap din ang bawat kalahok ng family food packs na naglalaman ng 25 kilong bigas, kape at mga dilatang pagkain. At yan ang ating update mula dito sa Cotabato City. Ako si Joanne Magbanwa para sa MSSD On The Go. MSSD On The Go. Salamat, John Magbanwa. Bangsamoro Card inilunsad ng MSSD at GCash upang palakasin ang digital social protection. Narito ang report ni Jab Musa. MSSD On The Go. Mas mabilis, mas ligtas at mas transparent na ang magiging paghahatid ng social protection services sa Bangsamoro. Opisyal nang inilunsad ng MSSD katuwang ang GCash, ang Bangsamoro Card sa ilalim ng Financial Assistance System Transformation o FAST Project ngayong July 30, 2026 sa Capitol Gymnasium Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang rollout para sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ang unang hakbang sa pagpapatupad nito sa buong BARM. Bahagi ang Bangsamoro Card ng FAST Project na layong gawing digital, mas ligtas at mas efficient ang paghahati ng social protection services sa BARM sa pamamagitan ng cashless disbursement ng financial assistance. Sa sistemang ito, mas mapapadali ang pagtanggap ng financial assistance ng mga beneficiaries, lalo na sa mga komunidad na malayo sa mga sentro ng serbisyo. MSSD continues to invest in digital transformation because we believe that strong systems create better services. Digital payment reduces administrative work for our social workers while making financial assistance more accessible, secure, and convenient for our beneficiaries. It is a long-term and strategic investment that strengthens public service delivery beyond any transition. A true win-win for both the government and the people we serve. Sa pamamagitan ng partnership ng MSSD at GCash sa suporta ng Australian Government at UNICEF Philippines, mas pinalalawak ang access ng mga Bangsamoro sa digital financial services. Ang Bangsamoro Card ay magsisilbing identification card, ATM card at cashless payment tool na maaring gamitin sa pag-withdraw ng pondo, pagbili ng mga pangunahing pangangailangan at pag-access sa iba pang financial services. Kasabay ng launching, isinagawa rin ng Financial Inclusion Caravan kung saan tinulungan ng mga beneficiaries ng Dakila Program at Kupkup Program na makapagbukas ng transaction accounts at makapagrehistro sa digital payment platform. Ipinamahagi rin ang Bangsamoro Card sa mga para-social workers at child development workers bilang paghahanda sa pagpapatupad ng digital social protection ng MSSD. Sa pamamagitan ng FAST Project, unti-unti nang isinasa ilalim sa digital payment system ang mga paunahing programa ng MSSD. Kabilang dito ang suporta sa child development workers sa ilalim ng ECCD program, mga para-social workers sa Lingkod Pamayanan program at ang unti-unting paglilipat ng mga beneficiaries ng iba't ibang social protection program ng MSSD sa digital payment system. Bilang para-social worker,
Maraming salamat po sa Bangsamoro Card dahil mas mabilis po namin natatanggap ang aming subsidy at saka mayroon na po kaming ID para sa ibang transaksyon namin. At yan ang ating update mula dito sa Maguindanao del Norte. Ako po si Jab Musa para sa MSSD On The Go. MSSD On The Go. Maraming salamat, Jab Musa. MSSD para sa Bangsamoro. 8:45 na po in the morning, kabida. Ito po, mayroon tayong tanong na Bangsamoro. I-accommodate natin ang tanong na Bangsamoro para po naman masagot ng ating mga bisita ngayon pong umagang ito. Mga subo sa mangkot. Tanong ng Bangsamoro. Tanong ng Bangsamoro. Bilang isang researcher, gusto ko pong malaman kung paano nasagap ng MSSD ang mga kaso ng trafficking dito sa bar. Para po sa aking research na aking kinakandak. Salamat po. Tanong ng Bangsamoro. Yun. Sino sasagot niyan? Ma'am Michelle or Sir Moose? Oo. Usually, marami po kasi entry point yung ating mga cases. Pwede pong ma-refer po sa atin ng mga agency, for instance, national agency, yung mga shelter po sa NCR, ng DSWD. So, yun po yung referral or endorsement. Meron din pong rescue operation wherein nagko-coordinate po sa atin yung law enforcement agencies, for instance, NBI, PNP or RACO, para po mag-rescue ng mga trafficking victim survivors kapag nasa local cases or settings naman po yung ganong yan. Yun. Para matulungan din siya sa research niya, ma'am, ibigay po natin yung kabuang mukha ng trafficking in persons. No? Kumusta po ang mga cases, mga reports na natatanggap ninyo? Anong status niyan dito sa Bangsamoro region? For 7 years, nilatag po namin yung 7 taong cases po ng trafficking in person dito po sa bar. From 2019 to 2025, meron na pong na-rescue, na-intercept at na-reintegrate na 2,196 trafficking victim survivors. Ang parami, ha? Parami din every year. At ngayong taon po, marami na rin po, around 100 na rin po yung kaso ng TIP. So kung titingnan nyo po sa screen na naka-flash po, karamihan po na kaso, nasa 1,744 plus ay intercepted or offloaded. Kasama na po dito kanina yung nabanggit ni Sir Jeff na mga minor na pinapa-abroad na gumagamit po ng baklas passport at fake po na mga birth certificate. May iba kasi dito, MJ, na 2019, medyo hindi pa ganun ka lakas yung mga reporting. Kaya tumataas yan dahil magandang indication yan, hindi dahil sa maraming kaso, kundi magandang indication na gumaganda yung programa. Kumikilos na tayo at dumadami yung mga nagre-report. Dahil existing na yan, hindi lang nare-report noon at slowly, sana ay hanggang sa magiging zero yan o ma-lessen na yan dahil sa na-intercept lahat ng mga illegal na activities na yan. So sa mga lahat ng mga pinag-uusapan natin ngayon, etong dalawa ay full force ito bilang silang dalawa lang pala ang lead talaga ng MSSD doon sa usaping trafficking in persons. Sila ang Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Correct. Ang tanong ngayon, ano ang mandato ng MSSD? Mamaya, magtanong na Bangsamoro. So meron ka pang meron isa pa tayo pa. second question. Sagutin po ninyo ito. Pagkaisa, mga subo sa mangkot. Tanong ng Bangsamoro. Tanong ng Bangsamoro. Kung sakali man na may nalaman kami biktima ng trafficking person, saan o kanino kami pwede magsumbong? Tanong ng Bangsamoro. Saan magsumbong? Sige po. No, so kasama din po 'yon sa aking talakayin mamaya, pero sasagutin natin 'yan, no? So meron po saan po magsumbong. So meron po tayong referral pathway po sa mga barangay. So may mga number po doon na pwede na i-contact. Nandoon po kung malapit sila sa barangay, meron po 'yan. And then kung sa munisipyo, meron po tayo diyan, meron din po na nakalagay yung mga number ng ating municipal social worker. And meron din po diyan yung number po ng WCPU and the WCPD po na kung sa anonymous naman po yung reporting nila, no? So pwede po sila magsumbong doon at
para mabigyan ng aksyon yung sumbong na yun. Sa region po, kasi marami nakikinig sa atin ngayon, and ito yung pinakamabilis na access eh. They can actually just give the name or the location and we can follow up. Pero ano po yung number that they can call or they can text para po naman ma-document ninyo o ma-follow up ninyo kunyaring may mga reports po May hotline number ba? Trafficking in person. Yes po. Yes po, meron. Sige po, no? I-ano na lang namin po dito. Sige. sabihin, no? Sige po. Yung regional action line po natin ay 0952-632-4314. So yun po yung sinusumbong, hindi lang po trafficking in person cases, but yung mga child protection issues at yung mga gender-based violence. Ulitin natin ang number, ma'am. 09 0952 Yes. 632 4314. Yan, 4314. Sige, baka pwede natin ma-flash yan, Carl. 0952-632-4314. Yan po yung ite-text ninyo. Kung sakaling may mapansin kayo sa lugar ninyo, anywhere in Bangsamoro Region, pwede po kayong mag-text dyan para po naman ma-actionan agad yung mga illegal na activities na nangyayari po sa inyong lugar. Okay. Balikan natin yung tanong ni Sir kanina. Ano daw yung safeguards ng BARM kasi kasama sa mandate, no? Ano daw yung mga safeguards ng BARM para po mapigilan itong mga illegal schemes na nangyayari, especially when we talk about the trafficking in persons. Sige po, sir. Ituloy po natin yung inyo pong presentation sa mandate. So, si MSSD po ay may mandato po na protektahan yung mga vulnerable sector at si MSSD po ay may programa din po na nakafocus lang po siya sa trafficking in person. Ito na po yung Recovery and Reintegration Program for traffic person. So itong program na ito ay intended lang po siya sa victim survivor ng trafficking po. So may mga program din po 'yan, yung sa rescue operation, no? Sa rescue operation po, dito hindi po nagsasagawa si MSSD ng rescue operation ng mag-isa, kundi nagko-coordinate po tayo sa mga law enforcement po natin para ma-secure po yung safety ng ating client or victim survivor ng trafficking. Yan po yung tawag sa programa. Ulitin natin yung tawag sa program ng MSSD. Para po sa pagbangon, rehabilitation, reintegration ng mga victims. Ang tawag po daw dyan ay Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. No? Yan po yung programa. RRPTP. Yes po. So yan po, no. So after the rescue operation po, meron din po tayong program, yung provision of transportation assistance, no. So after po sa rescue operation po, nalaman po natin na yung victim survivor ng trafficking po ay outside BARM. So ang pangunahing concern niya po dito is paano siya makauwi kasi wala siyang transportation assistance na pambayad. So meron po tayong hatid program. Yung hatid program na yon ay nagbibigay ng provision of transportation assistance para ma-ensure natin na yung ating victim survivor ay makauwi ng safe sa kanyang pamilya. So pangatlo po, meron po tayong binibigay din po sa kanila yung extended livelihood assistance. So ito po yung pinakamahalaga na bahagi ng reintegration, no, sa mga victim survivor ng trafficking. Na upon sa pag-uwi nila ay mabigyan sila ng livelihood assistance, yung kagaya po ng Sustainable Livelihood Program, Bangsamoro Sagip Kabuhayan, and also po yung START program na worth of 55,000 may with skill training po. So ito po yung pinakamahalaga na sana mabigay po natin doon sa mga victim survivor para makapag-start po sila ng small business at meron silang pagkakakitaan po. Paano yung mga bata? Yung mga batang naging victim? Meron din ba tayong support sa kanila? Yes po, no. Meron po tayong support sa kanila, no. So kasi may magbigay mo ng case, meron po kasi tayong mga OFW na umuwi, no. So aside from doon sa assistance na binibigay po na ni-present nila at binibigay natin, nagki-case management po tayo. So nakikita natin doon aside from doon sa gi-present ng ating OFW na meron po silang mga anak
na nag-aaral. So ini-endorse po natin ito sila doon sa ABACA program para ma-support yung educational assistant. Aside from that, doon sa mga OFW po na pumupunta sa tanggapan ni MSSD, ay meron po din tayong nakikita na may maintenance po sila ng medical assistance. No? So ini-endorse po rin to natin sila sa BCares program. Yes po. Kasi comprehensive po yung program ni MSSD, kaya po nagbibigay tayo ng case management at para mas maintindihan pa at mas mabigay pa natin ano pa yung mga potential intervention na maibigay natin sa ating victim survivor of trafficking. So kasama yan doon sa protection. Ibig sabihin, educate the people Yes. para mas alam nila, parents as mas alam nila kung anong gagawin, yung community din alam nila ang gagawin para ma-prevent yung scenario, no? Yung mga illegal na activities sa lugar nila. Oo. May mga series of mental health and psychosocial support din, no, sa mga victim survivors. Prevention po. Ano pa po ang ginagawa ni MSSD para ma-prevent, no? Itong mga trafficking in persons from happening in lalo na dun sa mga farthest area in the Bangsamoro region? Yes po, no. So si MSSD po ay nagkakandak po tayo ng capacity building doon po sa mga service provider, no, yung nag-handle ng gender-based violence and trafficking in person. So aside from that po, si MSSD po pinapalakas niya rin po yung Provincial Committee Against Trafficking, yung tinatawag natin na PICAT. So yes po, na ang ginagawa po dito ay sinasanay yung mga ating mga social worker at yung mga law enforcement paano yung tamang pag-handle ng gender-based violence at saka trafficking in person po. Aside from that po, meron din po tayong na-establish na OFW help desk. So ang nakapag-train na din po tayo ng 85 na mga barangay official and BAU desk officer, no. Sa ang layunin po nitong OFW desk po ay maibigyan ng impormasyon yung mga ating OFW at kung may magkaroon sila ng problema at alam nila kung sino yung lalapitan nila. Yes po. No, aside from po, Sir Jeff, meron din po kaming ginagawa na awareness campaign doon po sa school. So sa katunayan po, nakapag-train na po tayo ng 1,980. Yes po. Okay. Yes po. Doon sa 9 school na yan po. Yes po. We only have 3 minutes but I have to ask this kasi gusto ko lang din malaman kung may mga collaboration ba sa MSSD with other stakeholders, halimbawa sa mga ports, sa mga pier, no? Kasi diyan naman tinatransport yung mga sa mga terminal, yung mga management ng terminal, sa mga airport kasi diyan naman po nangyayari din talaga minsan yung mga pagta-travel at sa mga kapulisan at sa mga kasundaluhan, may mga activities din po ba kayo to coordinate with them and talk about trafficking in persons doon sa mga stakeholders na yan? Sige. Part yun po siya, Sir Jeff, ng ating bagong initiative, no, yung Bantay Ruta. Nagtitrain po tayo ng Radio Transceivers Club. Ito po yung sa island na humahawak ng mga radio at tinitingnan kung may dumaang pa kahinahinali ang mga tao, no? And part din po dito yung pag-train ng mga pump boat operators at yung mga tricycle drivers na nabanggit po natin kanina. So, part din po yun siya sa pagpalakas po ng mekanismo po natin sa sea, sa land, and sa airport. Meron din po tayong referral pathway. Yun. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Gusto pa po namin kayong gisahin. Pero wala na po talaga tayong time. So, final messages na lang, short po, para sa ating mga audience this morning. Sige po. Sana po, no, yung after po namin ng awareness raising po sa inyo, sana po ay magre-report po kayo sa amin if ever may nakikita po kayong kahinahinala at wag po kayong matakot na magsumbong po sa amin kasi in the first place po anonymous po yung reporting po natin. Importante po ay makasave po tayo ng buhay ng mga tao. Yes. Sige po, sir. Yes po. Sa amin naman, sa akin naman po, no, wag basta magtiwala sa mga offer o alok, no. Siguraduhin muna na legit o lehitimo yung recruiter na yun para maiwasan po natin yung illegal recruitment po.
Yun. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am John Michelle Agata, RSW, Regional Focal Person ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. And of course, Sir Muslimin Aman, Project Development Officer ng RRPTP din sa MSSD BARM. Ayan. I-flash natin muna uli ang RRPTP hotline number 0952-632-4314. Ayan. Yan. Hindi nila makita kung saan ang slide for that. Diyan po kayo yan, 0952-632-4314. Diyan po kayo mag-message, no? Don't worry, yung confidentiality po ninyo ay guaranteed, no? Hindi po namin yan isisiwalat. Ang importante po na makapag-report kayo na meron nangyayaring trafficking in persons or pinagdududahan ninyong trafficking in persons sa inyong lugar. Ayan. Let's go to the second question. Second question tayo for our Sabado Panalo. Second question, ano ang programa ng MSD para sa pagbangon, rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga biktima ng trafficking? Ayan. Bagit na natin kanina. Kailangan ba full or spell out ba o hindi na? Pwedeng spell out, pwedeng acronym Kasi na lang. medyo mahaba to. Okay. Pwedeng spell out, pwedeng acronym na lang. Yan din po yung division nila, ma'am. Yan ang division nila. Oo. So, ilagay po ninyo yung sagot dyan. Paunahan na lang po kayo. And darito na po ang Minister's Minute. Minister's Minute. Isang minuto mensahe, tugon o gabay para sa Bangsamoro. Minister's Minute. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Taon-taon, sinusubok ang ating rehiyon ng iba't ibang sakuna mula sa unpredictable na panahon at natural na panganib hanggang sa biological, technological, and human-induced crisis. At sa bawat krisis, buhay, pamilya at kinabukasan ng ating mga kababayan ang nakataya. Kaya napakahalaga ng maagap, maayos at koordinadong pagtugon. Ang pagtugon sa kalamidad ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos. Patuloy na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang MSSD sa mga kaugnay na mga ministro, pamahalang lokal at mga development partners upang palakasin ang kakayahan ng ating mga responders sa pamamagitan ng pagsasanay at mas pinagtibay na koordinasyon. Maraming salamat. Maging ligtas po tayong lahat. Minister's Minute. Ayan, yan ang mensahe ni Minister sa pagtatapos ng National Disaster Resilience Month noong July. Ayan. Maraming salamat mga Kabangsamoro. Nagpapasalamat kami sa inyong pakikibahagi sa ating isang oras na pakipag-usap sa napapanahong mga diskusyon. Sayang, para mukhang kailangan talaga natin mag-extend siguro ng 1 hour. No? Kulang talaga yung ating oras. Pero again, thank you so much for supporting us for 5 years already. Please stay tuned always dahil marami po kayong talagang matutunan sa ating programa. Ayan. Sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-text kayo sa ating hotline number. Hotline number na po natin ito, ha? Baka sa trafficking in persons, sa RRPTP na hotline. Hotline po ng Bangsamoro muna MSSD at your service, 0962-230-9967. Again, 0962-230-9967. Maraming salamat. Ito po si MJ Alferez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po na buong hanay ng Information and Communications Division ng MSSD, kay John Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, IT specialist po natin, and of course, ang atin pong technician on board, Jeff Lungakid. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat po sa lahat. Tandaan po natin, basta't serbisyo, una ka, Bangsamoro. Magandang morning po sa inyo and see you next time dito lamang sa inyong paboritong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga